Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ang isi-share ko naman sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng sofa bed cover. Yung ating sofa bed cover or ang ating sofa na gagawin ay meron siyang bakal na frame. Hindi siya yung kagaya ng mga sofa bed na makakapal na foam na may tatlong tupe, yun yung parang may unan, hindi ganon. Yung ating sofa bed na gagawin, para rin siyang kutsyon o kama pagka nakalatag na siya. Bali, tuturo ko sa inyo kung paano ko siyang sinukat. Tuturo sa inyo kung paano natin tatabasin yung tela at paano natin siyang tatahiin. Tara guys. Drawing ko lang siya guys para makita nyo kung paano ko siyang sinukat. Saan ko siya susukatin at paano natin siyang tatabasin. Ganito lang yung forma ng ating foam. So guys, bali yung foam natin, meron siyang hati dito. Dito siya na-fold. Yan yung parang pinaka-inuupuan. Pag naka-fold siya, ayan yung inuupuan sa sofa. Itong parte na to, natutupi din to. Parang nagiging sandalan siya. Pero yung pinaka-foam niya, dalawang hati lang. Una, sinukat lang natin yung pinaka-full length niya. Ito, yung full length niya. Sinukat ko mula dito hanggang dito. Ang nasukat ko sa kanya is 71 and 1/2. Sunod ko sinukat itong lapad niya. 57 inches. Sinukat ko rin yung kapal niya na dito. Yung kapal ng ating foam na 3 inches. Ito, 3 inches. Pagkatapos, sinukat ko rin kung ano lapad nito. Yung pinaka-partition niya. Kung ilang inches to. Ang sukat nito ay 23. Ito naman, itong mas malapad, ang sukat nito ay 48 and 1/2. Yun guys. Ngayon, ano yung mga tatabasin natin kung ilang sukat? Paano natin siya tatabasin? Ang gagawin nating tabas guys, ilalatag lang natin yung tela natin. Susukatin natin ito. Yung gagawin ko kasi, didire-diretsuhin ko tong tela. Mula dito, ito yung pinakailalim ng foam natin. Mula dito, ididiretso ko na ng cut ito, paikot dito sa kapal. Diretso dito sa ibabaw, diretso uli dito sa kapal, at diretso uli dito sa pinakailalim niya. Bali dito lang tayo magpuputol ng tela. Yung sinukat na bili kong tela dito ay 4 and 1/2 sa canvas na tela. Ngayon, paano ko siyang i-compute? Kukumputin natin siya base dito sa mga sukat-sukat na to. Tuturo ko sa inyo mamaya kung paano ko siyang susukatin sa tela at tatabasin. Tsaka yung itong mga pagitan nito kung paano naman natin tatabasin, tuturo ko rin sa inyo. Mag-compute. Ito, halimbawa ito, nabuo na natin to, natabas na natin to. Itong paikot na to. Ang kukunin naman nating tatabasin, yung dito sa katapat nito na tela, sa kapal. Kasi guys, ang gagawin nating pag-zipper dyan, dito sa pagitan nito, nitong hati na to, yung diretso niyan sa ilalim, hanggang dito. Dito ako maglalagay ng zipper
sa diretso niya sa ilalim, tsaka dito sa gilid. Kumbaga, itong side na to, tsaka ito, para hindi mahirap ipasok yung foam. Tapos, dito rin sa kabila, yung diretso nito, tsaka itong diretso nito, kung saan naabot yung zipper kong nabili. Kasi, yung original niya, na pondo nung ating sofa bed, dito lang siya nag-zipper sa ilalim. Yung ilalim nito, diretso pa ganun dito. Ang gagawin ko ngayon, diretso dito, diretso dito, diretso dito, tsaka dito. Ngayon, ang tatabasin nating tela para dito sa mga gilid na to, tsaka dito sa kabila, ipa-plus na natin yung allowance natin. Halimbawa, etong side na to, 48 and 1/2. Ang haba niya, 48 and 1/2. Magpa-plus na tayo dito ng 1 inch para sa allowance natin. Kaya ang tatabasin natin dito ay 49 and 1/2. Yung lapad niya na 3 inches, 3 inches, ipa-plus na rin natin yung allowance na 1 inches para dun sa magkabila ang dulo natin pag dinugtong natin. Plus 1, magiging 4 inches. Kaya ang ating tatabasin para dito sa isang side na to ay 49 by 4 inches. Dito naman sa kabila, yung haba niya is 23. Yan, 23. Pa-plus na natin yung allowance na 1 inches. Ang magiging 24. Tapos yung kapal niya na 3 inches plus 1 sa allowance magiging 4. Kaya ito ang ating tatabasin para dito. 24 by 4. Ganun din dito, yung haba, pinlas na natin yung allowance, 49 and 1/2. By, do sa kapal niya na 3 plus 1, 4, magiging 49 and a half by 4. Dito yan, para sa side na to. Ngayon, dito naman tayo para dito sa lalagyan natin ng zipper, dito sa loob, at dyan sa gilid. Ang kapal ng ating foam ay 3 inches. Dahil maglalagay tayo ng zipper dyan, hahatiin natin yung tela. 1 and 1/2. Yung kalahati ng 3. Magpa-plus tayo ng 1 inches para sa allowance natin sa tahi. Magkabilaan. Magiging 2 and 1/2. 2 and 1/2 ang ating magiging lapad ng sa isang side ng kakabitan natin ng zipper. Ang haba, ipa-plus natin itong 48 na haba nito. 48 plus pa-plus naman natin ito yung 57. 48 plus 57 magiging 15 carry 1 magiging 105. Maglalagay na rin tayo ng allowance na 1 inches para sa magkabilaan dulo. Dito tayo magtatahi tsaka dito sa kabila. Kaya magiging 106. Kaya ang kailangan natin dito, para dito sa side na to, 2 pieces ng 2 and 1/2 by 106. Para yan dito sa ganito. Guys, sana naiintindihan nyo, pinipilit ko talaga na maipaliwanag sa inyo kung paano ko siyang kukunin sa pagtabas. Ngayon dito naman sa isang side, 23 by 57. Ito yung 23. Ipa-plus natin yung 57. Magiging 80. Ipa-plus na natin yung 1 inches na allowance. Magiging 81 inches. Kailangan natin ng 2 pieces na 81 inches by 2 and 1/2. Para ito dito. Kaya 2 pieces kasi, kagaya doon sa kanina dito, may pagitan tayo na zipper. Kaya kailangan nating magbiyak. Itong 2, kaya siya naging 2 and 1/2. 1 and 1/2 yung kalahati ng 3 na kapal, plus 1 inches na allowance para sa tahi. Kaya ito ang ating kailangan, 2 pieces na 81 by 2 and 1/2
2 pieces siya. Tsaka 2 pieces na 2 and 1 half by 106. Para yan dito. Tsaka 1 pieces na 49 and 1 half by 4 para dito. At tsaka 1 pieces na 24 by 4 para naman siya dito. Ayan guys, pasensya na kayo. Sana naintindihan nyo kung paano ko siya ngayon tatabasin. Ito namang kabuuan nitong pinakasapin sa ilalim. Dito sa kapal dito sa dulo, ididire-diretso natin yan dito sa ibabaw hanggang sa kapal dito sa gilid at dito sa pinakailalim niya. Ngayon guys, tuturo ko sa inyo kung paano ko naman siyang tatabasin. Ito guys, lilinawan ko lang kung ano yung mga kailangan na muna nating tabasin doon sa pinaka gilid niya. Kailangan natin ng kailangan natin ng lista natin bukod. Kailangan natin ng 49 and 1 half by 4. Ayan, 1 pieces lang. Kailangan natin ng 24 by 4, 1 pieces. Kailangan natin ng 2 and 1 half by 106, 2 pieces. At saka ng 81 by 2 and 1 half, 2 pieces. Ito para to sa may zipper. Ito para sa isang side. One side. Ayan guys, yung mga tatabasin natin para do sa mga gilid. Ngayon tuturo ko muna sa inyo kung paano kung tatabasin yung pinakamalaking parte niyang sapin na didiretsuhin natin sa ilalim niya. Tara guys. Ito yung ating gagamiting tela na canvas. Meron siyang sukat na 65 and 1 half na width. Sinukat ko siya kanina. Ngayon, ang kukunin muna natin dito, yung sukat ng width ng ating foam na 57 plus 1, 58. Kukunin muna natin yun. Pag naisukat na natin yung 58 dito, magtatabas tayo dito ng dire-diretso. Kasi mahaba yung tela natin na walang dugtong, kaya tatabasin na natin ng diretso. Yung minart natin dito, 57 dito ako, 58 dito ako nag-mark. Kung ilang inches itong natira, yan ang tatabasin natin. Dire-diretso. Bali, itong tela natin, pwede na natin siyang i-fold yung kahabaan niya. 4.5 to guys, para sa ating foam na tatahiin ngayon. Bit na natin siya ng ganyan para madoble na agad natin. Titiklop natin, titiklopan natin ang isa. Pag naayos na natin yan ng ganyan, para mabilis ang pagtabas natin, tiniklop natin. Papantayin lang natin dito. Tsaka natin guhitan ng diretso. Gupitin na natin siya dito. Yan guys, ito yung mamaya tatabasin natin dito yung pinaka sobra natin, pinakakapal.
Ngayon magsusukat tayo. Magmamark tayo. Kung saan tayo magtatahi. Sukat-sukat. Titiklopin lang natin siya na nasa loob yung right side. Pahaba ang tiklop. Pag natiklop na natin guys, siguraduhin natin ito, gaya nito. Nakikita ko hindi siya pantay. Pantayin lang muna natin. Yan, pag napantay na natin siya, una natin ditong imamark yung pinaka-allowance niya. Kasi dito tayo mag-bukas ng participle. Mark natin yung 1/2. Tsaka, pag nilagyan natin dito sa ibabaw, yung katapat niya sa ilalim, iba tinupi natin siya. Para kabilaan niya, meron na agad siyang mark. Doon sa 1/2. Ngayon, isusunod natin kunin na lalagyan ng mark. Para wag din gumalaw-galaw pala guys yung sinusukat natin. Kailangan natin gumamit ng asin. Kasi usog natin siya para hindi mausog-usog din yung tela na alis-lis. Ayan, dito naglagay tayo. Naglagay tayo dito banda. Ang susunod natin susukatin, yung sa ilalim niya, yung malapad, na may sukat na 48. Magsisimula tayo ng sukat doon sa minart natin na allowance. Lalagyan ko rin siya guys ng aspilin. Kung saan yung 48 and 1/2. Pag nalagyan na natin ng mark, yung ilalim, nakatapat niya, lagyan na rin natin. Ayan. Pagkatapos niyan, sunod natin kunin yung kapal. Ito yung unang 48 sa ilalim siya. Liliko siya sa kapal lang 3 inches. Lalagyan din natin yung 3 inches. Pati doon sa ilalim. Sunod natin yung 48 and 1/2 ulit. Para pagliko naman niya sa kapal, doon sa ibabaw naman. Magsisimula ulit tayo na sukat dito sa inuhitan natin sa 3 inches. Sumunod, 48 and 1/2 naman. Sulatan din natin, lagyan natin mark yung ilalim. Dapat niya. Pagkatapos ng 48 and 1/2, dito na tayo, papunta na tayo sa 23. 23 inches. Sa 23, mark ulit. Papunta sa gilid naman niya sa dulo, yung kapal na 3 inches. Tapos sa ilalim 23 ulit. Dito sa 23,
maglalagay na rin tayo ng half inches na allowance. Kung saan yung half inches na allowance sa dulo niya, doon na yung gugupitin natin. Didiretsuhin natin ito ng guhit. Papunta dun sa kabila dahil magkakat na tayo. Saan yung dulo, yung nilagay nating allowance, gugupitin na natin. After nyan guys, magmamark pa tayo dito. Ito yung isang 23 natin sa ilalim. Tapos 3 inches na sa kapal. Dito sa sumunod na 23 inches, inuhitan natin pati sa ilalim. Magmamark tayo dito ng guhit. Kasi dito naman natin ipapatong yung tahi natin sa pagitan ng zipper natin. Dito sa medyo malapad sa 48 at 23 inches. Baligtad natin siya. Ganyan din sa kabila. Lagyan natin ng marking. Then guys, papakita ko sa inyo kung anong gamit niyan. Mamaya dito natin kasi itatahi yung pinaka foam niya, na pinaka partition ng foam niya kasi may biyak yan dito. Ito yung pinaka magiging ibabaw niya. Yung idudugtong natin yung ilalim. Tabasin muna natin yung mga ginawa, yung mga kinumpute natin na para sa kapal niya.
Ito na guys, na-edging ko na lahat ng mga gilid niya para malinis na pag tinahin natin. Ito yung uunahin natin, ikabit natin yung zipper. Ito yung tela na may sukat na 2 and 1/2 by 106. Kakabit muna natin yung curtain, zipper niya. Ikabit muna natin yung isang side na nakaharap sa right side natin itong harapan ng zipper. Lang umabot yung zipper natin. Pero ito guys, kasi ito lang yung nabili kong zipper, pwede naman siya isagad hanggang dito. Kung gusto nyo. Mga 4 yards ang kakainin niya. Yarda ng zipper pagka bibili tayo. Ngayon, ikabit na natin itong kabila. Ito naman yung kaharap niya. Pantay lang natin dito sa dulo. Kung saan tatapat to, doon natin kakabit. Guys, pag natapos na natin siyang tahiin, dito sa ano natin, tatahiin lang natin to. Dito, yung natira nating tela na hindi nalagyan ng zipper, tatahiin lang natin dito. Diretso, mga lampas lang natin siya ng 1 and 1/2 inch. Mula dito sa zipper, ilalampas natin yung tahiin natin. Pagkatapos na natin yung isara, tatahiin natin dito sa kabilang dulo. Bukas lang natin ng ganyan. Ito, tatahiin to natin dito. Ipapasok natin itong tela natin, parang nakatiklop siya, bago natin siya pasadahan dito. Sinara natin, liliko lang natin para pabalik naman. Natapos natin siyang tahiin yung zipper natin dito. Kakabitan muna natin siya ng slider. Guys, pag nakabit na natin yan, pwede na natin idugtong ito para sa isang side natin. Ito yung may sukat na 49 and 1/2 by 4. Pag natapos na natin to, pwede na rin natin muna buuin yung isa. Ito yung may sukat na 81 by 2 and 1/2.
ng zipper, ilalagay na rin natin tong ating may sukat na 81 inches by 2 and 1. Pala to 24 to by 4, 24 inches. Ngayon naman, pag nakabit na natin yung mga zippers sa lalagyanan niya, ito yung tali ng, ito yung tela natin na nilagyan natin ng mark. Ito yung guhit. Ito yung may guhit na nilagyan natin. Ito yung side ng 23. Ito yung side ng 48 and 1/2. Una nating ilalagay, ito yung may sukat natin sa may zipper na na 106 by 2 and 1/2. Ilalagay natin siya kung saan yung pinakadugtungan ng zipper natin. Ito yung dugtungan ng zipper natin. Dito natin siya itatapat. Meron tayong guhit na diretso yan hanggang dito. Nakaharap sa atin parehas wrong side. Wrong side ng may zipper, wrong side ng tela natin. Itatapat natin to dito. Lalampas lang natin ng 1/2 inch. Magtitira tayo ng 1/2 inch na hindi tatahiin. Doon natin itatapat yung may dugtong natin. Halimbawa, ayan yung 1/2 inch. Ayan yung matitira. Doon yung dugtong. Itatahi natin dito. Dito tayo mag-i-start. Ito, sa may umpisa ng dugtong. Diretso hanggang dito. Papatong natin itong tela natin. Lampas ng 1/2. Dito sa ginuhit natin. Kaya sisilip-silipin natin siya para maipantay natin din yung tahi natin. Pagdating dito sa dulo guys, ito yung tela natin sa ilalim. Ito yung tela natin sa ilalim. Magtitira ulit tayo ng 1/2 lang. Pagka sinara natin dito, maglalak tayo sa tahi dito. Magtitira tayo ng 1/2 dito. After nyan, dito naman tayo sa kabila. Yung isang tinahian din natin ng zipper. Dito naman siya sa kabila niya. Sa tabi lang. Eh, magtatahi tayo dito naman sa kabila niya. Yung kanina dito tayo nagtahi para nakaganon. Ngayon naman dito para nakaganyan na siya. Dito rin sa tapat niya, pipinahan natin yan. Magtitira din tayo ng 1/2 inch. Itatama natin naman yung tahi natin dito sa gilid ng una nating tinahi. Nandiyan kasi yung guhit. Dire-diretso din yan. Mula dito sa may dugtong ulit. Magtitira ulit tayo guys ng 1/2.
Pag nalagay na natin to kabilaan, itong pinakadulo ng guhit na, may guhit natin, gugupitan natin yan ng 1/2. Ayan, para bumukas siya. Kasi ito guys, gugupitan din natin to. Yung tapat ng ginupitan natin dito, gugupitan din natin. Maliit lang. Para mailiko natin siya dito. Itong pinakadulo ng may zipper natin, tatahiin naman natin siya. Ito yung ginupit natin. Ipapasok natin to. Yan guys, magiging ganyan siya. Kung saan yung dulo nung nilak natin dito sa nilagyan natin ng may zipper. Andito, dito tayo mag-uumpisang magtahi, ilalak din natin dyan. Dire-diretso na yan dito sa gilid. Pagdating dito kasi yung side ng 23 inches eh. Itong minark natin, magugupit tayo din dyan ng 1/2 inch. Mga 1/2 inch pati dito sa kabila. Ito yung tatapat sa kapal ng phone natin. Hanggang dito lang tayo sa ginupitan natin. Pagdating dito sa may tapat ng ginupitan natin, ililiko natin yung telang nasa ilalim. Ating 4 inches, ililiko natin yan nasa ilalim. Pagkatapos, pag nailiko natin yan dito, ito, nailiko natin dito, papasadahan natin ulit ito. Hanggang dito sa pinikete natin, ginupitan natin ng 1/2 inch. Pag nandyan ulit tayo sa tapat ng gupit, iikot ulit natin tong tela natin nasa ilalim. Ayos na siya dun sa yung ilalim. Ito naman ang tatahiin natin, yung diretso naman pa po. Dito guys sa dulo, darating tayo dito sa may dugtungan ng may zipper natin. Dapat nakatapat siya, magditira ulit tayo ng 1/2 inch dito. Kasi, tatahiin natin yan, paikot dyan, dapat may matitirang 1/2 inch. Pag nandito na tayo sa tapat ng guhit natin, di sa may allowance natin 1/2 inch. Ililiko naman natin uli yung tela para sumunod siya, magkakaroon siya ng kanto. Papasadahin natin yung diretso, dire-diretso dito sa may nilagyan natin ng zipper hanggang dyan sa dulo niya. Paikot na tayo guys. Medyo mahirap lang siya talagang tahiin kasi malaki siya. Guys, tatapat tayo uli dito sa may kanto. Mag-iiwan ulit tayo ng 1/2 inch. Ililiko natin siya dito sa tapat mismo ng kanto natin. Ito yung hangganan ng tahi natin sa may nilagyan ng zipper. Lagyan na rin natin ng mark. Hanggang saan tayo yung kanto natin. Tapos ililiko uli natin yung tela natin
Bali yung kabilang dulo natin, kailangan ipasok natin siya sa loob na. Ito nilalagyan natin ng zipper. Kaya bibigat siya, bibigat. Guys, dito uli makakarating tayo sa pinakadulo naman ng 3 inches natin. Para sa kapal na 3 inches. Magugupit tayo uli, 1/2 inch, para mailiko natin yung tela natin sa ibabaw. Ayusin natin yung tela sa ilalim, sa ibabaw, kung paano siyang ililiko. Mailiko natin yung tahi natin. Dito sa dulo, yung kabilang dulo na to nang nilagyan natin ng zipper, gugupitan din natin to kagaya ng ginawa natin sa umpisa. Pagdating dito, yung ginupitan natin, tsaka itong nasa ibabaw, ilalak na natin dyan. Guys, tapos yan pakikita ko sa inyo. Nabaligtad ko siya. Babaligtarin ko lang. Tapos yung kabila naman yung gagawin natin. Kukunin lang natin yung mga pinasok na natin sa loob para maibaligtad natin siya. Ayan guys, naibaligtad ko na siya. Ngayon dito naman tayo sa kabila. Magtiyaga lang kayo guys kasi medyo mahirap siyang gawin, lalo na pag ang tela natin mabigat kagaya nito. Medyo nangangawit na ito. Bukod sa malaki siya, mabigat pa. Ngayon guys, dito na tayo sa kabila. Ito yung ginupit natin. Naggupit tayo dito. Dito yan sa pagitan nito. Yung kinabitan natin ito, yung nasa ilalim niya. Naggupit tayo. Ngayon, gupitan din natin to. Yung tapat, no? Kung saan guys yung huli na tahi yung pinaglakan natin. Doon natin igupitin na maliit lang. Kung hanggang saan lang. Yun ang itatapat natin ito. Itatapat natin dito sa nasa ilalim. Magiging magka-partner sila. Ililiko natin yan guys. Kasi yung isa, kinabit natin siya sa wrong side. Ito, pagkaharap naman siya sa right side. Ito yung parehas natin right side. Nasa loob siya. Ngayon, tatahiin naman natin siya dito, diretso, kung paano natin tinahi yung kabila.
Yung sa kabila, yun yung 23 inches yung lapad. Ito, 48.5, kaya medyo mahaba ito guys. Ayan, ito yung pinaka-minert natin para sa kapal na to. Maggupit na tayo agad. Half inch kabilaan nyo. Kasi ito, dito yan tatapat na kaganyan. Ito sa pinaka-kapal natin. Ito, didiretsuhin natin itong tayo. Kanto natin. Tupi lang natin ng ganyan. Dito yung hangganan ng likuan eh. Mark lang natin din ng half inch. Hanggang dito yung kanto natin. Nakarating na tayo dito sa dulo uli ng tela. Ganyan. Pagliliko tayo guys, paalala lang, dapat nakabaon yung karayon. Para handun pa rin siya, hindi liliko o iiba ng linya yung tahi natin. Ayos lang natin yung tela para sa pagliko. Guys, tapos na yung ating rubber pong papakita ko sa inyo. Wait lang. Bali, ito na siya guys. Baligtad na natin. Ito yung tinahian natin sa likod. Ito yun. Na ang katapat niya ay yung may zipper. Ito siya. Dalawa yung may zipper natin. Ito magiging magkaharap yan. Itong side na to, ito yung nasa 23 inches lang ang lapad. Ito namang side na to, ito yung nasa 48 ang lapad. Ang zipper natin ginawa, hindi lang siya dito kasi yung original niya talaga na nakakabit sa sofa. Dito lang, sa diretso lang ito.
Diyan lang sa ilalim ng pinaka-foam. Ito, ginawa natin siya hanggang dito sa gilid para wag silang mahirapang magpasok ng foam. Ayan guys, yung ating pinaka-kanto niya. 3 inches. Inches yung mga kanto natin. Ikakabit ko na siya doon sa may umold. Ayan guys, sana nagustuhan nyo ang ating ginawang video na sofa bed cover. Kung meron kayong mga katanungan na hindi nyo naintindihan, pasensya na, ginawa ko po yung best ko para ma-share ko sa inyo kung paano ko siyang ginagawa, kung paano ko siyang binuo. Kung meron pa kayong tanong na hindi nyo naintindihan, meron kayong mga suggestion, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section. At guys, huwag niyong kakalimutang i-like ang video na ito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and click the button bell all para updated kayo sa mga video na ating i-upload. Yun guys. Salamat sa panonood. Happy sewing!